Tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon upang patuloy pong pakalangisan ng Diyos. Hallelujah, ang banal na salita na ating napapakinggan sa mga oras nito. Pagpalain tayong lahat ng ating buhay ni Diyos. Let us pray. Hallelujah. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na buhay, dakil at mapagpala sa matamis at makapangyarihan mong pangalan Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang namin ikaligtas. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami umaasa. Sa iyong pangalan kami nagtitiwala. Tunay na mapalad kami na umaasa sa iyo pagkat kailanman na hindi mo kami ipapahiya, mahal na Panginoon. Sa oras dito, sa aming pag-aaral ng mga banal mong salita, buksan mo aming puso, aming pangunawa. Lubos naming maunawa ng kalooban mo, ang salita mo, mahal na Panginoon. Patuloy po kaming magpasakop, mahal na Panginoon, sa iyong kalooban. Sa punang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor, Lord, anoint their words, O God, put their words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan, gawa na lang ng kaaway. Cast out right now and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at nawalatin po, minamahal ang dakil at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. At sa mga oras nito, mga minamahal, minsan pa, ay aking pumuli, pinapaabot ang pinakamataas na papuri. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give them all honor and respect to our dearly beloved, honorable pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada Almeida, the intent prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories, blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, to whole blessed Almeida family, sa lahat po ng mga apo, mga anak at manugang ng ating minamahal at ginagalang na pastor, maging sa lahat po ng aking mga kapwa manggagawa at mga ngaral, mga katuwang sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa lahat ng ating mga webcast viewers po, mga minamahal, na patuloy pong umaantabay, mga minamahal sa banal na programa, banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, patuloy pong sumusubaybay mula sa iba't ibang panig ng mundo, saan man kayo naroon, mga minamahal, ay aming pong pinapaabot sa inyong aming pagbati, ang aming pangungumusta, naway nasa mabuti po kayong kalagayan, taglayang kalusugan, physical, kalakasan sa inyong pananampalataya, mga minamahal, maningas na pag-ibig, ang siyang patuloy na maghari, mga minamahal, sa ating mga puso at sa ating mga isip. At tayo po minamahal ko, idadako na po sa sunod na bagay ng ating gawain, ng ating pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, at ihanda po natin ang ating po mga ballpen, ang ating po mga papel, ang ating po mga Biblia, alatigid sa lahat minamahal, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Doon na, mga minamahal, ilang araw ay wala po tayong live sa ating Miracle Hour. Gawa nga po ng masyado po kaming nabisi mula po sa ating 28th-year church anniversary po dito sa Dako ng Zamboanga. At pagkatapos ng ating anniversary, meron po tayong kapatiran na kinuha na po ng ating mahal na Panginoong Hesus. At talagang gabi-gabi halos kami ay nagdadaos ng Bible study, mga minamahal, doon sa mga minamahal area kung saan doon po nahimlay ang ating kapatid. Kaya gabi-gabi po ng inyong abang lingkod ay naandoon. Mga minamahal, wala po tayong time, oras na para sa ating pong mga minamahal live sa ating pong Miracle Hour. Ganun pa man, patuloy po mga minamahal ko ang ating pong mga replay para po mga minamahal sa ikabubuti at ikalalago nating espiritual, karagdagang kaalaman at karunungan, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At tayo pinamako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Let's talk about the topic submission. Let's talk about the topic submission, mga minamahal. Ang salitang submission, mga minamahal, ito po ay pagpapasakop, mga minamahal, or ito po yung meaning yan, pagpapasakop. Napakahalaga na tayo po ay magpasakop. Unang-una sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, siya po ay superior sa lahat ng bagay, at ang supremacy ng mahal na Panginoon, mga minamahal, is no bound, wala pong boundary. Kaya mga minamahal, bilang isang Diyos na tagapaglikha sa ating lahat, kailangan po nating magpasakop, minamahal, sa kanyang kalooban. Hindi po ang kalooban natin ang pwedeng masunod. Amen. Bagos ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat kapag gagawa tayo ng sarili nating kalooban, susunod tayo sa ating sariling kalooban, mapapahamak tayo, mga minamahal. Mapanganib ang ating pong kakahantungan. Kaya nga po sinabi ng Biblia,
In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. That is word submission. Mga minamahal, all thy ways acknowledge Him. Once we acknowledge the Lord in all our ways, it means, mga minamahal, tayo po'y nagpapakumbaba sa Kanya. Binibigay po natin ang ating sarili at tayo po'y nagpapasakop sa Kanyang kalooban. Submission, word submission, it is defined, mga minamahal, is to yield or to surrender to the higher power and higher authority. Yung tinatawag pong submission ay pagpapasakop. Ito po ay pagsuko, mga minamahal, sa mataas na kapangyarihan o mataas na kapamahalaan. Siyempre, mga minamahal, sila po ang nasa higher power, nasa higher authority sila. Kapag kumalaban tayo sa higher authority, wala po tayong magagawa, mga minamahal. Amen? Instead na mas mainam, mga minamahal, kaysa naman kumalaban tayo, mas mainam na lang na tayo po ay magpasakop at magpakumbaba. Sabi ng banal na Biblia, ibibless tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang salitang pagpapasakop, mga minamahal, ay katumbas ito ng salitang pagsuko o pagtanggap ng pagkatalo. Yun po yung ibig sabihin, mga minamahal, ng salitang pagpapasakop. Ito po ay katumbas ng salitang pagsuko o salitang pagkatalo. Mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, ganun po talaga ang buhay. Mga minamahal, ikaw ay nasa higher position, pero tiyak na bagay, bagamat ikaw ay nasa higher position, meron pang mas higher sa iyo. Ikaw na nasa higher position, meron pang mas higher sa iyo. Mga minamahal, kaya every higher position, tayo po na nasa lower position, kailangan po, mga minamahal, ay matuto po tayong magpasakop, magpakumbaba, mga minamahal. Amen. Sumuko para ibigay yung ating pagsunod, mga minamahal, sa mga desisyon ng nandoon sa mas mataas, mga minamahal ko, na posisyon. Ang sabi rito, mga minamahal, marami ang ayaw ng salitang ito. Totoo po yan dahil ang gusto ng iba, sila ang leader, sila ang boss, mga minamahal. Marami ang gustong mga minamahal maging general. Amen. Pero marami din, mga minamahal, ayaw na maging sundalo. Amen. Ang gusto nila ay nasa mataas silang posisyon. Ayaw ng utusan lang, mga minamahal. Pero sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Kung gusto mong, mga minamahal, maging great sa kingdom ng ating mahal na Panginoon, kailangan dito sa lupa ay maging alipin ka ng lahat, mga minamahal. Hindi ikaw ang boss. Kagaya nga ng sinabi ng banal na Biblia, ang mahal na Panginoon ay pumarito hindi upang pagsilbihan, bagkus ang ating mahal na Panginoon ay pumarito upang magsilbi. Mga minamahal, totoo po yan. Maraming beses na ipinakita ng ating mahal na Panginoon na ayaw niyang magpasilbi, bagkus siya po ang nagsisilbi, mga minamahal, sa kanya pong mga kasama, maging sa mga apostoles. Makita po natin ang ating mahal na Panginoon, hinugasan nga niya po ang lahat ng mga paa ng mga apostoles. Sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, hindi ikaw ang dapat maghugas ng aming mga paa, bagkus kami ang dapat maghugas ng iyong paa, sapagkat ikaw ang Panginoon. Ngunit ang sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, kung nais mong maligtas, hayaan mo kong hugasan ang iyong paa sa paglilinis. Yan po ang totoo. Makita mo, mga minamahal, yung perfect example ng ating pinakamamahal na Panginoon regarding po sa word na submission. Marami po ang nagfi-failure nito, mga minamahal. Marami po ang hindi nakakasunod nito. Marami po ang hindi nakakagawa ng salitang pagpapasakop maging sa ating church dahil ayaw magpasakop, mga minamahal, sa Diyos. Ayaw magpasakop sa ordinansa ng iglesia. Ayaw magpasakop sa mga inatasan ng mahal na Panginoon. Ayaw magpasakop sa mga nangunguna. Mga minamahal, na itinalaga ng ating buhay na Diyos. Mga minamahal, ang Diyos po ang nagtalaga sa kanila. Ang Diyos ang naglagay sa kanila. That's why, mga minamahal, we need to offer ourselves, mga minamahal, para magpasubmit, mga minamahal, sa kanila pong ordinansa at ang ordinansa na kanilang isinasagawa sa banal na gawain ng Panginoon. Ito po yung hindi ordinansa ng kanilang sarili lang, ito po yung ordinansa ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At napakalaga, mga minamahal, maunawaan po natin ano po ang purpose ng mga rules at mga regulation at mga ordinansa ng church. Kung wala pong ordinansa sa ospital, walang ordinansa sa ospital, walang mga rules at mga reglamento, mga minamahal ko, sa highway o sa traffic, mga minamahal, magkakabuhol-buhol ang kalsada kung walang mga traffic rules, mga minamahal. Kaya ipinapataw
ang mga traffic rules, mga minamahal, maging sa mga ordinansa sa mga ospital, iba't ibang mga facilities ng government, meron pong mga kanya-kanyang mga rules at mga reglamento, mga ordinansang ipinapataw para po mapanatili ang kaayusan. Sapagkat kung walang ordinansa, mga minamahal, magkakagulo. Kapag walang rules, walang mga regulasyon, mga minamahal, hindi po magiging maayos, mga minamahal. Magkakaroon po ng kaguluhan. Kaya't napakahalaga ng ordinansa. Ang sabi dito, mga minamahal, yung salitang pagpapasakop, marami po ang ayaw nito, mga minamahal. Kaya't ang iba, ito po yung humahantong sa depresyon. Umahantong po ito, mga minamahal ko, sa ang iba'y nagkakaroon pa ng mental defect yung kanilang utak dahil hindi nila matanggap, mga minamahal. Dati-dati sila ay boss, ngayon sila ay alipin na, mga minamahal. At nakakalungkot po, mga minamahal, ngunit kakaiba po yung mga taong ang puso ay binago na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kumbaga sa Bisaya, mga minamahal, tamis ning pagpaubos, mas tamis pa sa dugos, mga minamahal, ang pagpaubos. Kining mga minamahal, pagpapakumbaba ay mas matamis pa, mga minamahal, sa tamis ng asukal. Kapag tayo po ay natututong magpakumbaba, mga minamahal, ibibless tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang talata nating pag-aaralan, mga minamahal, from the book of Romans, chapter 13, verse 1, up to verse 2, mga minamahal, submit therefore to the ordinance of men. Submit therefore to the ordinance of men. Meron pong ordinansa ang ating gobyerno, maging ang Republika ng Pilipinas ay meron pong batas, mga minamahal ko, na pinagtitibay sa Kongreso. At ang mga batas na yan na pinagtitibay sa Kongreso ay pinagtitibay din ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Ang mga kongresista na yan na gumagawa ng iba't ibang uri ng batas, mga minamahal, at iba't ibang uri ng mga panukala, sila po, mga minamahal, ay pinapatnubayan ng Panginoon, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ang nagluklok sa kanila. Ang mga kongresista na ating napili at nanalo, mga minamahal, sa mga nagdaang mga eleksyon, kagaya ngayon, katatapos pa lang po ng mga minamahal ko ng eleksyon ng local election. Ang iba'y nanalo, ang iba'y natalo. Ganun po talaga ang laban. Hindi lahat ng panahon ikaw ay mananalo. Hindi lahat ng laban ikaw ay matatalo. At hindi lahat ng laban ay ikaw ay mananalo. Sometimes, mananalo ka. Sometimes, matatalo ka. Kaya, maging sports lamang po, mga minamahal, para doon po sa mga nanalo at naluklok sa kanilang mga tungkulin, mga minamahal, ay pahalagahan po ninyo ang pagpili sa inyo ng publiko, mga minamahal, ng mga tao, ng inyong mga kababayan. Gampanan ninyo ng buong puso ang mga tungkulin para po sa ikabubuti, mga minamahal, ng inyong pong mga barangay. At para doon po, mga minamahal ko, sa natalo, mga minamahal, tanggapin po natin ang katotohanan. At ang bawat mga minamahal ko politician na nailuluklok sa kanila pong posisyon, minamahal, ang Diyos po ang nagluklok sa kanila. Ito pong lahat ay kalooban ng mahal na from the top to bottom. Mula sa presidente, sa vice president, sa mga senador, sa mga congressman, hanggang sa mga governor, sa mga mayor, at maging hanggang sa mga barangay officials, sa mga kagawad, mga minamahal, Diyos ang nagloob niyan. Kaya huwag tayong kukontra. Yan ay kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nakabatay po tayo kung anong kalooban. Oo, mayroong pagpipili, ngunit Diyos pa rin, mga minamahal ko, ang nasusunod. Ang sinasabi nila, dapat hindi yan naluklok dahil nandaya yan. No, mga minamahal, wala po tayong magagawa dyan. Niloob ng mahal na Panginoon. Although na sabihin natin confirm na sila po ay nandaya, ngunit sila pa rin ay naluklok, mga minamahal, yun ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Submit therefore to the ordinance of men. Romans chapter 13 verse 1 after verse 2. Ang sabi ng Biblia, let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God, the powers that he are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resisteth shall receive to themselves, mga minamahal, damnation. Mga minamahal, may kaparusahan, ha? May kaparusahan. If you resist the ordinance na ang mahal na Panginoon ang nagbigay tibay, ang ordinansa ng Diyos ang nagpatupad, niloob ng mahal na Panginoon. Diyos ang nagpatatag ng mga ordinansang niyan, at ikaw, mga minamahal ko, ay magsasawata. Ikaw ay against sa ordinansang yan na pinagtibay ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, damnation po, minamahal, ang ating kakahantungan. Ang bawat kaluluwa ay magpasakop sa mataas na kapangyarihan.
sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. So confirm, mga minamahal, all the ordinances, lahat po ng kapangyarihan, mga minamahal, mula sa presidente hanggang sa pinaka mababang lokal na opisyal, mga minamahal ng ating pong republika, lahat ng ito ang Diyos ang nagbigay tibay. Ang bawat kaluluwa ay magpasakop sa mataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihang iyon ay hinirang ng Diyos. Kaya nga ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos, sumasalangsang. At ang mga nagsisisalangsang ay nagsisitanggap ng kahatulan sa kanilang mga sarili. So nakakatakot, mga minamahal, nakakatakot. Damnation. We are totally be damned, mga minamahal, sabi ng Biblia. Kapag tayo po ay sumawata, mga minamahal, sumalangsang tayo sa mga ordinansa na ang Diyos ang nagbigay tibay. Yan po ang totoo. Kapag walang ordinansa sa bansa ng Pilipinas, mga minamahal, magiging magulo ang ating bansa. Kapag walang ordinansa sa trapiko, magkakaroon ng kaguluhan, mga minamahal ko, sa kalsada. Kapag walang ordinansa, mga minamahal, sa iba't ibang mga sektor, mga minamahal ng ating pong bansa, magkakagulo po, mga minamahal ko, ang mga tao. Maging sa ating mga sariling mga tahanan, meron tayong mga kanya-kanyang mga ordinansa na ipinapataw at pinapagtibay. Bilang tatay, bilang nanay, may ordinansa tayong pinapagawa sa ating pong mga anak. Simpleng mga ordinansa. The purpose is, mga minamahal, para po, mga minamahal, maging order po, mga minamahal, yung ating pong tahanan. Ibig sabihin, magkaroon, minamahal ko, ng kaayusan. Kaya wag na wag tayong sasawata sa mga ordinansang Diyos ang nagtatag. Ang makakalaban natin walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Republika ng Pilipinas, lalong-lalo na sa loob ng church, mga minamahal. Huwag na huwag tayong sasawata sa ordinansang pinagtibay ng ating mahal na Panginoon. At doon sa mga gumagawa ng mga ordinansang ito, ang Diyos ang naglangis sa kanila. 1 Peter chapter 2, verse 13. Sabi ng Biblia, submit yourself to every ordinances of man for the Lord's sake, whether it be to be king as superior. Sabi ng Biblia, kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Magpasakop tayo sa bawat mga minamahal palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon for the sake of God. Dahil po sa mahal na Panginoon. So tayo po'y susunod sapagkat tayo pong mga Bible believers, we are law-abiding citizen. Dati-rati, mga minamahal, tayo po ay mga sumusuway sa mga batas, mga minamahal ng gobyerno. Ngunit ngayon, tayo po ay mga minamahal anak na ng ating mahal na Panginoon. Binago na po ang ating isip, binago na po ang ating puso, ang ating mga pananaw ay binago na ng Panginoon, ang ating mga prinsipyo ay binago na ng Panginoon, maging ang ating mga adhikain ay naging spiritual na rin, maging ang ating pong mga minamahal mga ideolohiya ay nabago na rin ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinabi ng banal na Biblia, mga minamahal, sa bawat panukala na itinatag ng mahal na Panginoon, mga palatuntunan na itinatag ng tao, ay sundin natin alang-alang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa hari o maging sa mga kataas-taasan. So walang pinipili. Mga minamahal, mula sa hari, sa lahat ng mga kataas-taasan ay matuto tayong magpasakop. Ano man ang batas ng gobyerno, mga minamahal, ay sumunod po tayo. Bagamat, mga minamahal, mas mataas ang batas ng Diyos, ngunit ang mga batas na ito, ang Diyos ang nagbigay tibay. Kaya nga po nung nagkaraan, mga minamahal ko, na COVID crisis po, mga minamahal, ang ating church ay talagang sumunod sa mga protocols at sa mga restriction ng government, mga minamahal. Paghugas ng kamay, paghugas ng paa, pagsuot mo ng mga face mask, face shield, mga minamahal, at hindi po paglabas sa mga public places. Yan po ay mga restriction ng government, mga minamahal. Yan po ay mga rules at sa mga protocol ng gobyerno. Tayo pong mga minamahal, anak ng Panginoon, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil tayo po ay naniniwala, ang mga minamahal, anumang mga batas na ito ay pinagtibay ng ating mahal na Panginoon. Sumunod po tayo, pero at the same time, hindi naman po natin pinabayaan yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marami tayong mga churches
churches, mga minamahal ko, mga kapatiran na nahihirapan na pong dumalo dahil may mga checkpoints po, mga minamahal, pero sa loob ng kanilang mga tahanan, tuloy-tuloy po yung ating live streaming, tuloy-tuloy po yung ating mga live webcast, kaya kahit po sa kanilang mga tahanan, ay nakapagdadaos tayo ng banal na gawain at nakakapakinig tayo, mga minamahal ko, ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. At the same time, tayo po'y sumunod sa mga protocol at mga restriction, mga minamahal ko, ng government. Sapagkat sabi ng Biblia, submit therefore to the ordinance of men. At the same time, nagsasubmit din tayo sa ordinansa ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat minsan po, mga minamahal, ang nakakalungkot lamang po, komplikado minsan, mga minamahal ko, ang ating pong mga sitwasyon na kinakaharap. Kaya't maging matalino po tayong Kristyano, na huwag naman po nating mapabayaan ang pagsunod sa ordinansa ng Diyos habang tayo po ay sumusunod sa ordinansa, mga minamahal ko, ng tao. Amen? Following verse, Hebrews chapter 13, verse 17. Submit therefore to those who rule over you. Magpasakop po tayo sa mga minamahal na mamahala sa atin. Ibig sabihin, sa ating pong mga outreaches, meron tayong mga ordained preacher, mga minamahal na itinalaga ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Meron po tayong mga manggagawa, mga preachers, mga minamahal ko, na nangunguna sa banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Submit therefore to those who rule over you. Sapagkat kapag tayo po ay magpasakop sa mga tao na itinalaga, inatasan ng ating mahal na Panginoon, tayo rin po, minamahal ko, ang pagpapalain. Sabi ng Biblia, obey them that have the rule over you, and submit yourself, for they watch in your soul. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sila ang nagbabantay sa inyong mga kaluluwa. They are worthy, mga minamahal. Kumbaga sa pagpapasakop, sa pagsunod, sa pagmamahal, sa paggalang at pagrespeto, sila po'y karapat-dapat, mga minamahal ko, galangin. Sila po'y karapat-dapat, mga minamahal, paniwalaan. Bakit po, mga minamahal, hindi tao ang naglagay sa kanila ang ating pinakamamahal na Panginoon? Kagaya po, mga minamahal, ng church government. Sa church government, mga minamahal, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, sa Preacher's Handbook, ay makikita po natin doon yung church government, mga minamahal, from the top to bottom. Unang-una ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, ang ating dearly beloved, honorable pastor, beloved assistant pastor, mga minamahal. Pangatlo ay ang ating mga beloved children. Ang pang-apat, mga minamahal, ay yung mga ordained preachers, mga preachers na inatasan sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, mga matured na mga manggagawa, mga minamahal. Sila po ang pinagkatiwalaan ng gawain ng mahal na Panginoon. Ang pangatlo po niyan, mga minamahal, ay mga elder ng church hanggang sa mga choir members, mga minamahal, hanggang sa mga baguhan at ordinaryong mga kapatiran. Yan ang church government. So sabi ng banal na Biblia, ulitin po natin ang pagbasa, Hebrews 13 verse 17, and submit yourself, for they watch for your soul, as they that must give account, that they may be do it with joy and not with grief, for that is, mga minamahal, unprofitable for you. Sa Tagalog, magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo. Ibig sabihin ng word na magsitalima, yung pagsunod. Even they are in presence, mga minamahal, wala man sila dyan, presente man sila o wala sila dyan, sapagkat minsan, mga minamahal, ito po yung espiritu na dapat ay mawala sa mga anak ng ating mahal na Panginoon. Na tayo po ay gumagawa lang dahil naandyan yung mga namiminuno, mga minamahal sa iglesia. Kapag wala na dyan ang namiminuno ng iglesia, minsan na hindi na tayo, mga minamahal, hindi na natin ginagampanan ang mga tungkuling inatang sa atin. Sila ay nandyan o wala man sila dyan, presente, mga minamahal, gumawa tayo at gampanan natin ang ating mga tungkulin, sapagkat hindi naman tayo gumagawa o ginagampanan ang ating mga tungkulin para sa tao. Ito'y para sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang paalala ng Biblia, magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo at kayo'y magpasakop sa kanila, mga minamahal, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Totoo po yan, mga minamahal. Silang nananalangin para sa inyo. Amen? Sila ang lumuluhod para sa inyo, mga minamahal. Ang iba pang mga manggagawa at mga ngaral,
Mga minamahal, alas 2 pa lang, alas 3 pa lang ng madaling araw ay gising na po yan sila. Alas 4 pa lang ng madaling araw, mga minamahal, humihilig pa po kayo sa inyong mga tahanan. Ang sarap-sarap pa ng tulog ninyo. Ang sarap pa ng himbing ninyo, mga minamahal. May mga gagawan at mga mangaral na inatasan ng ating mahal na Panginoon sa bawat mga outreaches, mga minamahal, na maaga pa lang ay bumabangon na, mga minamahal. Ano ang dahilan? Para ipanalangin ang mga tupa na ipinagkatiwala ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanila. Tunay na hindi po biro ang pasaning ito, mga minamahal. Hindi po biro ang burden na ito, ang pangangalaga, mga minamahal, na mga kaluluwa. Sapagkat, mga minamahal, the more na ang manggagawa, mga minamahal, ay nagsusumikap sa pagganap sa kalooban ng Panginoon, gumagawa naman ng paraan ng kaaway para sirain, mga minamahal ko, ang mga manggagawang namiminuno sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang nangagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan, mga minamahal. Amen? Gawin nilang masaya ang kanilang mga tungkulin. Siyempre nga naman, kapag ang nangunguna sa gawain ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay hindi inirespeto, ikaw ang nangunguna sa gawain ng Panginoon, hindi ka ginagalang, ikaw ang nangunguna sa gawain ng Diyos, mga minamahal, hindi ka sinusunod. Amen. Mga minamahal, mababothered ang isip at puso mo, hindi ka magiging payapa sa paggawa sa tungkulin, mga minamahal, na inatang sa iyo ng ating sa iyong balikat. Siyempre, kapag ang manggagawa, mawalan ng gana sa pananalangin, mawalan ng gana sa pagising ng umaga, yung mga namiminuno sa iglesia, lalong-lalo na po yung mga namiminuno sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi po yung mga subordinate sa church ng mahal na Panginoon, dahil mas mabigat ang responsibilidad ng mga namiminuno sa iglesia, yung mga assigned preachers, assigned na mga ordained preacher, mas mabigat yung kanilang pasan kaysa doon sa mga subordinate, mga minamahal, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, ulitin po natin ang pagbasa, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia na pawang sila ang nagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at wag nang may hapis, sapagkat sa ganito'y, mga minamahal, di ninyo mapapakinabangan. Totoo po yan, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, sa mga subordinate sa church, sa mga manggagawa, mga kasamang mga preacher, mga minamahal, kung nakikinig man po kayo sa mga oras nito, sa lahat ng mga choir members, sa lahat ng mga elder ng church, mga ginagamit sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipakita ninyo yung paggalang ninyo, mga minamahal, sa mga inatasan ng ating mahal na Panginoon. Ipakita ninyo yung pagmamahal ninyo, ipakita ninyo yung pagsunod ninyo, ipakita ninyo yung pagrespeto ninyo, mga minamahal, upang gumawa siya ng may galak sa kanyang tungkulin at hindi, mga minamahal, ng dahil po sa hapis. Ibig sabihin, gumawa siya ng napipilitan lang, walang blessing doon. Amen? Hindi niya gampanan yung tungkulin niya, mga minamahal, sa mga pananalangin, sa pag-aalay ng mga pag-aayuno, mga minamahal, hindi niya gampanan yung mabigat na tungkulin na inatang sa kanyang balikat, sapagkat siya po'y nahapis, ang kanyang puso ay nagdadamdam. Mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, hindi po ito magiging pakinabang, mga minamahal ko sa inyo. Mouth blessing mula sa mga minamahal taas hanggang sa pababa. Kaya, mga minamahal, blessed po ang isang church, blessed po ang isang outreach, kung meron po tayong, mga minamahal, nangunguna na itinalaga ng mahal na Panginoon, na talagang dibdiban sa mga pananalangin, dibdiban sa mga pagpupuri, ginagampanan ng buong puso, mga minamahal ko, ang kanyang tungkulin na inatang ng ating mahal na Panginoon sa kanyang balikat. Following verse, mga minamahal, 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 up to verse 13. Basahin natin ang Biblia. Verily, verily, ang sabi ng Bible in verse 12, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves, mga minamahal. Datapot ipinapamanhik namin sa inyo, mga kapatid, sa inyong kilalanin,
Mga minamahal, yung mga nagpapagal sa inyo, yung mga taong nagpapagal sa inyo, yung mga taong nananalangin sa inyo, unang-una na po dyan ang ating minamahal at ginagalang na pastor, mga minamahal, mga beloved children. Sila po, mga minamahal ko, ang mga taong itinalaga ng mahal na Panginoon na nagpapagal para sa ating mga kaluluwa, yung mga assigned preachers, mga minamahal sa mga designated outreach natin. Sabi ng banal na Biblia, kilalanin natin sila, mga minamahal, yung mga taong nagpapagal para sa ating mga kaluluwa. Yung mga taong nagpapagal para mapakain tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Yung mga taong nagpapagal upang ipaunawa sa atin ang tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga taong iniwanan nila ang lahat, ang kanilang trabaho, negosyo, hanap buhay, ang kanilang propesyon, mga minamahal, at ibinigay ang kanilang buhay para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga kapatid, inyong kilalanin ang mga taong nagpapagal sa inyo at nangaminuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. 13. Anong sinabi ng banal na Biblia? Sa verse 13, at inyong lubos na pakamahalin sila. Amen? Yung mga taong nagre-remind sa atin, wala po yan silang sweldo, wala po yan silang mga minamahal source of income, wala po yan silang bayad, mga minamahal. Gumagawa po yan sila ng libre at walang kapalit na hinihintay. Kaya, in my own opinion as a preacher, mga minamahal, ang aking kailangan, mga minamahal ko, ay paggalang at pagrespeto ng mga kapatiran, mga kapwa kong manggagawa, mga minamahal. Dahil kung perang pag-uusapan, mga minamahal, totoo, kailangan namin ng financial, pero the more na kailangan namin ng pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero bilang manggagawa ng Diyos, mga minamahal, ang aming kailangan ay ang pagmamahal. Kagaya ng sinabi ng Biblia, inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Nagkaroon kayo ng kapayapaan, mga minamahal. Ang bunga ng kanilang pagtalima sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, nagkaroon ng kapayapaan ng bawat isa. Mula po sa pangangaral ng ating beloved, dearly beloved, honorable pastor, mga minamahal, ang mga miyembro ng gawain ito ay nakasumpong ng kapayapaan, bunga ng kanyang pangangaral sa salita ng ating mahal na Panginoon. Marami dito ang mga broken family, mga minamahal, hiwalay ang asawa, hiwalay ang misis sa mister, mga minamahal, hinahati ang anak, magulo ang pamilya, walang kagalakan, walang kapayapaan. Ngunit nang sila po yung makakilala at makarinig ng Ebanghelyo at salita ng Panginoon, pangangaral ng ating kagalang-galang na pastor, ang pamilyang magulo ay binago ng Diyos. Meron tayong mga kapatiran na magulo ang buhay. Imagine, may mag-asawa, minamahal na magulo ang kanilang buhay sapagkat ang kanyang mister, mga minamahal, ay isang drug addict, drug pusher, mga minamahal ng shabu, ng marijuana. Siya po yung nagpapakounsel sa mga preacher kung anong dapat nang gawin. Ang sabi ng mga preacher, mag-alay ka ng mga pag-aayuno at mga pananalangin. Every time, mga minamahal ko, ang sabi niya na may gawain, mga minamahal, at maghuhulog ka ng iyong tithe silam offering, isabay mo doon, mga minamahal, isulat mo sa iyong papel ang pangalan ng iyong mister at ihulog mo, mga minamahal, sa offering cloth. Ganun ang kanyang ginagawa. Pag nagbibigay siya ng kanyang tithe silam offering, mga minamahal, merong kapirasong papel doon, isinusulat na yung pangalan ng kanyang mister. Mga minamahal, parang Diyos ang pumihit ng puso at isip. Mga minamahal, pag-uuwi niya ng bahay, tulog ang kanyang mister. Mga minamahal, ang advice ng mga preacher, ilihans mo, mga minamahal, sawayin mo yung demonyong pagka-drug addict, demonyong pagka-drug pusher, mga minamahal. Ganun ang kanyang ginagawa. Kinakast out niya ang demonyong pagka-drug addict, demonyong pagka-drug pusher sa pangalan ni Jesus. Alam po ninyo, mga minamahal, nagkakalat sa kanilang bahay yung papel ng RP. Yung RP na yon, yun ang ibinabalot sa marijuana, mga minamahal. Kagaya po yan ng papel, mga minamahal, na nasa Biblia, kung may Biblia po kayo. Ganyan na ganyan yung kapal, mga minamahal ko, ng RP, binabalot sa marijuana, mga minamahal. Meron nga po akong mga barkada noon na merong maliit na Bible. May mga lugar doon, mga minamahal, sa loob ng Bible na yon na walang sulat, pinupunit nila, yun ang binabalot nila, mga minamahal, sa kanilang marijuana. At nakakalungkot sapagkat hindi nila alam, mga minamahal, at lubos na naunawaan ang kahalagahan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ganun ang kanyang ginagawa. Sinusulat niya, mga minamahal, nakita yung mga nagkakalat na RP doon sa kanilang lamesa, sa kanilang kwarto, ibinabalot po yun ng kanyang beloved husband sa marijuana, isinusulat po niya doon yung Acts 2:38.
Tuwing pupulot yung kanyang asawa, may nakasulat na Acts 38, magbabalot ng marijuana. Mga minamahal, may nakasulat na Acts 38. Na-curious yung kanyang asawa, mga minamahal. Nag-isip, ano ba ang Acts 38? Kinuha niya ang Biblia, binuksan niya ang Biblia, hinanap niya yung Acts 38, mga minamahal, nakasulat doon, mangagsisi ang bawat isa sa inyo at magbubutismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang gasa ng Espiritu Santo. So, naayos ang kanilang buhay. Mga minamahal, dumalo sa gawain, nakinig ng preaching, mga minamahal ang kanilang buhay na napakagulo. Pinayapa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag ating pakamahalin, ating ibigin, mga minamahal, to those who rule over you, mga minamahal, yung mga taong inatasan ng Panginoon para manguna sa atin, sumunod tayo sa kanila, mga minamahal, amen, instead na, kasi kapag, halimbawa, mga minamahal, isang preacher, yung mga manggagawa, mga minamahal, ay hindi sumusunod sa mga preacher, mga minamahal na inatasan ng ating mahal na Panginoon. Hindi siya gagawa ng may galak, gagawa siya ng may hapis. Mga minamahal, madidistorbo yung kanyang konsentrasyon sa mga pananalangin na dapat ang kanyang puso at isip ay nakafocus sa gawain ng mahal na Panginoon sa pangangaral ng ating buhay na Diyos. Siyempre, hindi maiwasan, may mga manggagawang magpapasaway, may mga manggagawang hindi sumusunod, may manggagawang mga minamahal, lalo na kung may mga manggagawang kulang ng pasanin at magpapahalaga sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Instead na tumulong mga minamahal sa pagpasan, sa bigat na pinapasan ng mga nangunguna sa gawain ng mahal na Panginoon, lalong nagpapabigat sa gawain ng Diyos. Kaya mga minamahal, naapektuhan yung konsentrasyon ng mga beloved preachers natin, beloved ordained preachers natin na naka-assign sa ating pong mga outreach. At napakahalaga na mga minamahal, respetuhin natin sila. Mahalin natin sila ng totoo. Ibigin natin sila, mga minamahal, dahil yun ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng Biblia? Upang gumawa sila ng may galak. Sapagkat silang nagpupuyat para sa ating mga kaluluwa. Sa lapan ng tulog natin, pero gumigising na sila para sa atin. Nagpipray na sila para sa atin. Naingatan sila ng ating mahal na Panginoon. So dapat, mga minamahal, mahalin natin sila ng lubusan. Amen? Mga minamahal, kung meron tayong mga minamahal pagkakataon, amen, iparamdam natin sa kanila yung ating pagpapahalaga. Iparamdam natin sa ating mga ordained preacher, lalong-lalo na po sa ating mahal na pastor, mga minamahal, sa mga beloved children, na talagang naandyan po sila po ang katuwang sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Ganun din naman to the extent, mga minamahal, sa mga ordained preachers, sa mga minamahal, mga ngaral na itinaga ng mahal na Panginoon, sa mga manggagawa ng Diyos. Dapat, mga minamahal, hindi naman po masama siguro yung magkaroon tayo ng special treatment, mga minamahal, sa mga tao na linangisan ng Panginoon, itinalaga ng mahal na Panginoon, sapagkat yun po ang importante. Para po gumawa sila ng may galak at gumawa po sila, mga minamahal, hindi ng dahil sa may hapis. John chapter 13 verse 20. Sabi ng Biblia, "Verily, verily, I say unto you, he that receiveth whosoever I send, receiveth me, and he that receiveth me, receiveth him that sent me." Sa Tagalog, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap ng sinumang sinusugo ko, ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ito po ang totoo, mga minamahal. Ang ating minamahal na pastor ay sinugo ng Diyos. Kapag tanggapin mo ang mahal na pastor ng buong puso, tinanggap mo ang Diyos, mga minamahal. Ang mga manggagawa ng mahal na Panginoon, ang mahal na pastor ang nagsugo sa kanila. Mga minamahal, kapag tinanggap mo ang mga sinugo at itinalaga ng mahal na pastor, tinanggap mo ang mahal na pastor, gayon din naman ang nagtalaga sa ating mahal na pastor. Kaya't kapag i-reject po natin, mga minamahal, kung sometimes meron po tayong mga nangunguna sa gawain, mga minamahal, na nakikita natin na may mga kapintasan, mga minamahal, nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin, mga minamahal, ipanalangin po natin sila, mga minamahal. Bakit po? Sapagkat Diyos ang naglagay sa kanila. Kung hindi natin sila gusto, ipag-pray natin sa mahal na Panginoon, na mahal na Panginoon, ayusin mo ang iyong banal na gawain. Ikaw ang mangusap, ikaw ang gumawa ng himalang kapamaraanan. Huwag tayong magsawang manalangin, sapagkat mga minamahal, ang Diyos ang naglagay, ang Diyos, mga minamahal ko, sabi pa nga, ang Diyos ang nagtanim, ang Diyos ang magbubunot ng kanyang itinanim. So kung ang isang preacher, Diyos ang nagtalaga sa kanya, Diyos din ang gagawa ng kapamaraanan upang, mga minamahal,
ang mga manggagawang ito, mga minamahal na sadyang nakikita natin na hindi na nagpapahalaga sa kanyang tungkulin, bahalang mahal ng Panginoon na magkuha sa kanila sapagkat nakakalungkot po yan. Mga minamahal kasi napakahalaga na bilang manggagawa at mga itinalaga sa gawain ng mahal na Panginoon ay maging sincero po tayo sa ating mga tungkulin na ginagampanan sapagkat hindi po mga minamahal baboy or aso lang ang ating inaalagaan. Yan po'y kaluluwa. Kaluluwa po ang pinag-uusapan dito. At napakahalaga na pangalagaan natin ito ng buong puso. Mga minamahal, last verse po, James chapter 4 verse 7. Submit therefore to the ordinance of God. Mga minamahal, tayo po'y magpasakop unang-una, submit therefore to the ordinance of men. Pangalawa, submit therefore to those who rule over you. Ang pangatlo, mga minamahal, ay submit therefore to the ordinance of the Lord. Mga minamahal, ito po ang ordinansang pinaka-importante sa lahat ng ordinansa. Sapagkat, mga minamahal, kung tayo po ay hindi magpapasakop sa mga ordinansa ng tao, nakakalabag tayo sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi naman tayo magpasakop, mga minamahal ko, sa ordinansa ng mga taong namiminuno sa atin, nakakalabag tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kung nakikita naman natin, ang mga ordinansang ito na pinagtitibay nila ay makakabuti para sa atin, mga minamahal, wala po tayong dahilan para hindi sumunod. Yun po, mga minamahal ko, ang kalooban ng Panginoon. Kung may ordinansang ipinapataw ang tao at ito'y makakabuti para sa atin, sumunod po tayo dahil dito po tayo pagpapalain. Kung makita natin ang mga namiminuno sa iglesia, may ordinansyang ipinapataw, pinagtitibay, at nakikita naman natin na ito'y makakatulong, nakikita naman natin na ito'y makakabuti, minamahal, sumunod po tayo. At lalo tigit sa lahat sa ordinansa ng ating mahal na Panginoon. James chapter 4 verse 7, ano po ang sinabi ng banal na Biblia, mga minamahal? Aklat po ng Santiago, ang kabanatay 4, ang talata po, mga minamahal ko ay 7. Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Makikita po natin yung passage nito. Pasakop nga kayo sa Diyos na dapat magsisalangsang kayo sa dyablo. So makita mo, before we resist the devil, kasi mga minamahal, resisting the devil is not very simple. Mga minamahal, hindi ganun kadali yung sasawayin mo ang demonyo. Mga minamahal, they are powerful, they are cunning, they are intelligent. Hindi po sila ganun kadali i-cast out. Kailangan po ng mga minamahal natin ng kapangyarihan greater than their power. Kapangyarihan, higit sa kanilang kapangyarihan. Pero sabi ng Bible, makita natin yung passage nito, mga minamahal, James chapter 4 verse 7, ang unang-una natin gagawin, to gain God's power, power greater than their power, mga minamahal, to resist the devil, ang unang-una ay, submit therefore to God. Mga minamahal, magpasakop nga kayo sa Diyos. Sapagkat hindi natin matatanggap yung kapangyarihan na higit pa sa kapangyarihan ng demonyo kung hindi muna tayo magpapasakop, mga minamahal, sa ordinansa ng Diyos. Hindi tayo muna magpapasakop sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. So yung first step, mga minamahal, submit therefore to the ordinance of God. Unang-una, ordinansa ng ating mahal na Panginoon. At right after, na makita ng Panginoon yung totally submission natin sa kanyang kalooban, sa kanyang ordinansa, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, masasalangsang na natin ang kaaway. Datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas ito sa inyo. Resist the devil and he will flee from you, mga minamahal. Pero before, we need to submit to the ordinance of the Lord, to the ordinance of God. Before natin maangkin yung kapangyarihan na galing sa mahal na Panginoon, power greater than their power. Mga minamahal, tingnan mo ang mahal na pastor. Mga minamahal, ano ang kanya ginawa to prove, mga minamahal, na he submit himself to the ordinance of the Lord. Nag-ayuno ang mahal na pastor, hindi kumain ng ilang araw. Mga minamahal, nagpuasa, hindi uminom ng tubig. That is totally submission sa mahal na Panginoon. Yung pag-aayuno, mga minamahal, ay tanda ng ating pagpapakumbaba. Hindi ka kakain, mga minamahal, ng ilang oras, ng ilang araw, ng ilang kainan. Mga minamahal, that is totally submission sa mahal na Panginoon. Kaya makita mo, the more na mahaba ang ating mga pag-aayuno, the more, mga minamahal, greater power, mga minamahal, yung ating na-obtain, yung greater power na ating tinatanggap. Kaya makita mo, may mga prayer warrior nag-aayuno, mga minamahal, ng 10 days, 15 days, 40 days, more or less pa, mga minamahal, nag-aayuno, pagpatong ng kanilang mga kamay gumagaling. Bakit po, mga minamahal? Fasting and prayer
That is totally submission po, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Kapag may mabigat kang kasalanan, may mga palo sa iyo, mga minamahal. May kapatiran nga po, mga minamahal, na nag-message sa akin na, Kuya, ano bang dapat naming gawin? Sapagat, mga minamahal, sabi niya, dito sa aming tahanan, halos linggo-linggo may sakit ang aking anak. Ngayon sabi niya, magagaling ang aking anak, pero yung aking asawa naman ang inuubong, mga minamahal. Amen? So kailangan nating magpasakop sa kapangyarihan to cast out, mga minamahal, infirmities. Yan po yung mga karamdaman sakit sa ating mga tahanan, sa ating pamilya. Ang unang-una nating gagawin ay submit therefore to the ordinance of the Lord. Magpasakop para ma-obtain natin yung kapangyarihan galing sa mahal na Panginoon. Resist the devil and he will flee from you, mga minamahal. Kapag you are totally submissive na sa ating mahal na Panginoon, you have power to cast out demons. Ang sabi ng Biblia, resist the devil and he will flee from you, mga minamahal. Yun po ang ordinansa. Magbigay ng may katapatan sa ating ikasampung bahagi at manghandog. Isa po yan sa mga ordinansa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi lang po ito ordinansa ng iglesia, hindi lang po ito ordinansa ng church, ito po'y ordinansa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, submit therefore to the ordinance of God, mga minamahal, ordinance of men. Kapag makita natin ang ordinansang ito ay makakabuti, sumunod tayo. Pero kung nakikita natin ang ordinansang ito ay taliwas na sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, meron pong deception po dyan dahil hindi po lahat ng gumagawa ng ordinansa ay anointed by God. Mga minamahal, sometimes nadideceive sila, mga minamahal ko ng kaaway, pinapasukan sila ng masasamang espiritu, kaya ang batas na kanilang ipinapataw sinasagawa ay komplikado, mga minamahal ko, sa batas ng iglesia. Kagaya nga po noon, mga minamahal, nung nakaraan pang mga taon, may nabasa po kung isang tabloid, mga minamahal ko, na nakalagay po doon na, mga minamahal, isang kongresista, ipinagbabawal niya po, mga minamahal, ipinapasa niya sa kamara, mga minamahal, na ipagbawal ang pagbasa ng Biblia at mga pananalangin sa mga public places, mga minamahal. Itong ordinansang ito, mga minamahal, hindi po makadiyos. Amen? Ito po ay conflict against sa pananampalataya ng mga anak ng ating mahal na Panginoon. Ipinagbabawal ang pagbasa ng Biblia, pagdala ng Biblia, mga pananalangin sa mga public places. Ito ay congressman, mga minamahal, na nagpapasa ng ganitong batas. Hindi po lahat ng batas na pinapasa nila ay galing sa Panginoon. May mga batas po sila, mga minamahal, na taliwas po sapagkat ang iba sa kanila ay nadideceive na ng kaaway. Pero kung makita natin ang batas na kanilang ipinapataw, batas na kanilang pinagtitibay sa Kongreso, mga minamahal, sa Kamara, kung ito po ay makakatulong, mga minamahal, sa ating komunidad, mga minamahal, at magiging pagpapala po para sa atin, sumunod po tayo. Submit therefore to the ordinance, to those who rule over you, sa mga ordained preachers, mga matured na mga manggagawa, na ginagamit ng ating mahal na Panginoon. Magpasako po tayo sa kanila para i-bless tayo ng ating mahal na Panginoon. Huwag po natin silang kalabanin, mga minamahal. Huwag tayong magsalita ng against sa kanila. Instead, mga minamahal, ipag-pray po natin sila para gumawa sila ng may galak at hindi ng may hapis, at ito po'y makabuti para sa ating mga kaluluwa. Sa oras nito, tanggapin po natin ang ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Ang Diyos po ang magpala sa atin para po sa ating minamahal na mga kababayan, mga minamahal na ngayon lamang po nakapakinig, mga minamahal. Ang Diyos po ang magpala, mga minamahal, sa ating lahat. At tayo po'y sama-samang manalangin po, mga minamahal. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ipikit po ninyo inyong mga mata, sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po'y narito, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ko, Panginoon. Hugasan mo ko sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, sa aming mga kababayan, kabagan mo sila. Patuloy mong gamitin ang programang ito, mahal na Panginoon, may paunawa sa kanilang iyong banal na kalooban, na matuto kaming magpasakop unang-una sa iyong banal na kalooban. Ganun din naman sa ordinansa ng tao at sa mga ordinansa ng mga taong ito nalaga mo upang maminuno, mahal na Panginoon, mamuno sa iyong banal na iglesia, O Diyos. Hallelujah. Kabagan mong bawat Diyos sa amin, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, at para po sa ating prayer request, amen, ating minamahal na kapatid, beloved Edmar Quijano,
Atin pong ipanalangin siya, mga minamahal ng Diyos, ang magpagaling sa kanya sa pangunang panalangin ng ating malapastor, at kasama na rin po natin ipanalangin ang ating mga sarili. Mga minamahal, kayo po ay nasa mga malapit sa inyong TV screen, sa inyong mga cellphone, ipatong po ninyo ang inyong mga kamay, mga minamahal, sa ating screen, at sabay-sabay po tayong manalangin sa pangunang panalangin ng malapastor. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, kami po'y dumudulog at nagsusumamo sa inyo. Taglayin po namin ang kapangyarihan na nanggagaling sa iyo. Kapangyarihan na higit pa sa kapangyarihan ng anumang karamdaman. Kapangyarihan na higit pa sa kapangyarihan ng anumang problema. Higit pa sa kapangyarihan ng anumang sakit, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, aming dinadalangin sa iyo, beloved Brother Edmar Quijano, ikaw ang magkaloob sa kanya ng kumpletong kagalingan. Ano man pong mga prayer request, mga spoken request, mga kahilingan ng aming minamahal na kapatid, ikaw po magbigay ng mahal na Panginoon ng katugunan, o Diyos. Sa pangunang panalangin ng malapastor, iunat mo pong imo pagpalang amay ng mga karamdaman na aming taglay. Mahal na pa ikaw magpagaling, cast out right now, the most of doubts, the most of pride, carnality, stubborn spirit, poverty, bigyan, sickness be healed, demonyo ng leukemia, cancer, TB, diabetes, high blood, anumang demonyo ng karamdaman, mga panghihinat, panlupaypay, panlalamig at pag-alinlangan, hadlang sa aming paglilingkod sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Mga minamahal ng Diyos po, ang magpala, mga minamahal ko, sa bawat isa sa atin, mga minamahal, panalanginan po tayo ng ating mahal ng Panginoon, at sa ating programa, mga minamahal, gabi-gabi, ay patuloy po ninyong antabayanan ang Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating banal na gawain dito sa dako ng Sunto, Tala, Lumbangan, Zamboanga. Yan po ang location ng ating chapel. Dito po, mga minamahal ko, sa dako ng Zamboanga. Ang ating Miyerkules, oras ng ating banal na gawain, alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. Overnight prayer po natin. O rather, Friday service po, mga minamahal, alas 3 ng hapon. At tayo po'y matatapos, mga minamahal ko, hanggang alas 8 ng gabi. Every Sunday po, mga minamahal, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Patuloy po tayong, mga minamahal, pagpalain ng Panginoon, at sa ating pagtatapos, tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal, taglayin po natin ang pag-iingat at proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras dito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan. Nagpupuri, nagpapasalamat kami, matagumpay naming naisagawa, mahal na Panginoon, ang programang ito. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ingatan mo kami, mahal na Panginoon, sa aming pagtulog. Patulugin mo kami ng mahimbing. Sa pangalan ni Jesus, ay sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang sa mga pagpapalat, inaangkin ng tagumpay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ang Diyos pong magpala sa ating lahat mula po dito sa studio. Ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher, Brother Jojo Abad. At mula po sa ating technical side, beloved Brother Aljo Dugos po, mga minamahal. Hanggang sa muli po, mga minamahal, ang Diyos pong magpala sa atin. God bless us all. Amen and amen. Praise the Lord.
see